Ganito ang itsura ng 40 anyos na si Joylyn 6 years ago. Maiksi ang buhok, kayumanggi ang balat, pango ang ilong at simple kung pumorma, ordinaryo sa mata ng iba. Kaya kung makikita mo raw siya ngayon, huyo ka sa kanya. Si Joylyn nangarap talagang mag-glow up. Kaya sa pag-iipon at pagsisikap, unti-unti niya raw na-achieve ang kanyang dream look. Joylyn Glow Up Reveal. Kung babalikan daw ni Joylyn ang mga naranasan niyang hindi maganda dahil sa kanyang itsura, baka raw abutin siya ng magdamag. Si Joylyn kasi na-judge na-reject pa dahil daw sa kanyang itsura. Ilang beses na rin kasi ako natanggihan dahil sa pagmumukha ko. Ilang beses na rin akong hindi natanggap sa trabaho before dahil sa katawan at sa itsura ko. Yung mga kasama ko na nag-apply na magaganda, natanggap sila eh. Ako hindi ako maganda. So, alam mo na kung anong ibig sabihin nun. Madali kasi yung buhay pag maganda ka, in short. Reality yun. Kaya taong 2016, enough is enough para kay Joylyn. Lakas loob siyang sumabak sa una niyang cosmetic procedure para magpatangos ng ilong. Pag matangos ang ilong mo, maganda ka daw, sabi. So yun, nagpagawa, ura-urada yun. Nagpa-schedule talaga ako nun ng rhinoplasty. After ko mag-rhinoplasty, alam mo yung napapansin ka na ng iba. May mapapatingin sa'yo. Tapos pagka, halimbawa, magkakasama kayo magkaibigan, parang nasasama ka na sa mga selfie nila. Nang masiyahan sa kanyang rhinoplasty, aba si Joylyn nawili. Matapos ang kanyang unang operasyon, halos taon-taon na kung siya'y magparitoke. Sunod naman siyang nagpalagay ng dimples. Nagpa-botox, nagpaalis ng double chin, nagpalaki ng dibdib, at nagpaliit ng tiyan at braso. At for the second time, muling nagpaayos ng kanyang ilong. Nakaka-addict ang pagpaparitoke. Real talk yan. Sa dami na ng kanyang naipagawa, umabot na raw sa tumataginting na 1.3 million pesos ang kanyang nagastos. Cosmetic surgery is in itself, parang part lamang siya ng plastic surgery. So you are just aiming for, when you say cosmesis, is yung, for the word na nga, yung cosmetic surgery, is just for your aesthetics lamang. Not considering much of yung function. Yung itsura lamang niya, yung ganda o yung pagkapogi lamang. Ayon kay Dr. Ferrer, isang plastic and aesthetic surgeon, ang pagpapaayos ng ilong at body contouring, ilan lang sa madalas na ipagawa dito sa Pilipinas. Payo ni Doc, dapat desidido talaga ang pasyente sa pagpaparitoke. Kung nag-aalinlangan ng pasyente, that's not a good sign. Life-changing ito kasi small change or enhancement, very significant yan sa pasyente. Laging paalala sa mga lisensyadong surgeon lang dapat magparitoke para siguradong safe at ma-achieve ang gustong glow-up goals. You always check if you're dealing with a doctor has the proper credentials, meaning you know yung background ng doctor, is he a diplomate or certified with a proper experience. Matapos ngang halos taon-taon na cosmetic procedures, si Joylyn abot kamay na raw ang pangarap niyang glow up. Kaya mula sa mga natanggap na rejections noon, si Joylyn proud and confident na ngayon. Kung ano man yung mga pinabago ko sa sarili ko, sa katawan ko, kontento na ako. Hindi man ganun kaganda sa magandang-maganda talaga. Ang layo ko na sa kung ano ang itsura ko dati. Para naman makatulong sa mga gusto rin magparitoke at sa mga nagkaproblema sa kanilang surgery, isang Facebook group ang ginawa ni Joylyn na ngayon ay may higit 50,000 members. Marami raw ang naiengganyong magparitoke ayon sa psychiatrist na si Dr. Rifarial.
paraan daw kasi nila ito para mapalakas ang kumpiyansa nila sa sarili. It's a way to help improve yung sense nila or feeling of yung self-esteem, improve their confidence, to boost yung kanilang it makes them feel happy. Baka in the past, meron silang mga episodes na bully sila because of their appearance, or may nakapuna, na pinagtawanan sila because of their appearance sa kanilang face or any part ng body. Normal naman daw na umasam na mabago o ma-enhance ang itsura. Pero hinay-hinay lang dahil ang pagpaparitoke posible raw kaadikan. Pag umaabot na ito sa point na nagkukos na ng distress sa individual, nagkukos na ng dysfunction, ang tawag natin dito ay body dysmorphic disorder. Nagugrupo siya doon sa mga obsessive-compulsive disorders kasi may obsession. Dagdag ng eksperto, malimit na magkakonekta ang body dysmorphic disorder at ang addiction sa pagpaparitoke. Hindi siya umaabot sa point na they become satisfied at saka mga expectations sila are medyo unrealistic already. Or yung iba, umaabot sa point na sila na mismo, kinukut-kut nila yung kanilang skin kasi they feel na sila na lang gagawa. Mataas ang co-occurrence ng body dysmorphic disorder and plastic surgery na addiction. Make sure lang na we still maintain pa rin yung yung mindset is very important. Growth mindset always is very important, na kahit na anong physical na appearance natin, characteristics, we always look pa rin at the totality natin ng ating personhood. Si Joylyn, wala raw pagsisisi sa mga procedures na kanyang ipinagawa dahil ito raw ang nakatulong sa kanya para matanggap at mahalin ang kanyang sarili. Finish daw nito, parang di mo daw kailangan pulbo. Sa ngayon, patuloy si Joylyn sa kanyang self-love journey. Magle-laser ang nito. At kahit abala sa kanyang trabaho, hindi raw nakalilimot si Joylyn sa kanyang advokasya na safe cosmetic enhancement para sa lahat. Umabot na nga sa 3 million followers ang kanyang Facebook page kung saan siya nagbibigay ng payo sa mga gustong magparitoke. Namimigay rin siya ng pagkain at relief goods sa mga nangangailangan bilang pasasalamat sa milyon-milyon niyang followers. Paalala sa mga kapuso nating gustong magpa-enhance ng kanilang itsura. Wala naman daw masama na magparitoke. Basta siguraduhin desunido ka at sa ligtas at lisensyadong doktor ipapagawa.